Welcome back muli mga kaibigan sa bagong muling mga balita na ating mapapakinggan at mapapanood dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Dito, ating matutunghayan ang mga bagay na nangyayari sa ating bansa, partikular na umano sa loob na mismo ng gobyerno at lalong-lalo na dito sa kasalukuyang administrasyon. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay siguraduhin mong ikaw ay mag-subscribe, pindutin ang notification bell at syempre piliin na rin ang all upang lagi kang maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Syempre mga kaibigan at kung mga ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa inyong walang sawang pagsuporta. At huwag din pong kalimutang magpakita ng suporta sa ating channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-share sa ating mga videos. At syempre mga kaibigan, kung meron ka naman pong hinaing at opinyon, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga opinyon at mga hinaing at kung ano po ang nais nyong sabihin sa ating mga gobyerno upang mabasa na ito. Heto na nga mga kaibigan, atin nang panoorin at pakinggan ang balitang ito. Parang naging duwag na sila to fight the government. Kaya sa hopefully I'm not encouraging sedition or anything. Oh, yes. Pero yung in a peaceful way, katulad ng sinabi, lumabas na sila sa kalye, magpakita na sila na hindi tama ang ginagawa ng gobyerno ito ngayon. At saka yung persecution na ginagawa nila sa mga Duterte na and sa vloggers. Sobra na, oo. Total abuse na talaga of power yun. Kaya yun ang kailangang maputol na. At saka hopefully yung mga nasa Supreme Court, hindi mabayaran yung kanilang dignity, Wala nang integrity ang mga karamihan sa mga tao, lalo na yung mga nasa government, yung mga nakaupo sa government ngayon. Lahat yung mga mukhang pera, masasabi ko talaga sa kanila, na mga mukhang pera sila talaga. I cannot believe what kind of people we have in the Philippines right now. I hope, tita, maganda ang 2025 natin. Magkaroon na nga ng pagbabago dahil ngayon, alas 12 na sa Pilipinas, kaya Happy New Year sa lahat ng mga nasa Pilipinas. Tita, thank you. I'll see you and talk to you. Text tayo. Thank you so much po. Okay. Bye-bye. Okay. Bye-bye. Alright. So mga kababayan, alas 12 na dyan ng midnight dyan sa Pilipinas. Kaya naman, Happy New Year sa inyong lahat. So si FBP, ready ka na ba? Hindi kita nakikita. The first quarter storm in 70s, sabi ni Jennifer Kadungog. Si Cotton Fiends, so pinakasalan lang yan si Tamba sa asawa niya dahil sa pera kahit krung-krung. Sabi ni Cotton Fiends, hello palangga. So pinakasalan lang si Tamba sa asawa niya dahil pera kahit krung-krung. O diba? Possible palangga. Anyway, kasi nga, hindi lang si Madam Belen ang, si Madam, si Tita, textmate ko yan. Nagulat ako at bigla siyang lumitaw. Kaya thank you, Tita. Si FBP, can you open your camera for us? Ayan, wala na si FBP. Sabi ni Iram EYD, I agree na may na mentally challenged si Tamba, makikita mo sa mukha niya. Oo, kasi para siyang blanco, walang alam mo, mararamdaman mo yung tao kung tao 'di ba? May simpatya may empathy and sympathy, 'di ba? So wala talaga, right? Gorgor TV, how are you doing? You're always gising. Actually, hindi na ako matutulog kasi I'm thinking mamamalengke ako. Okay, pupunta ako sa Filipino store after natin mag-vlog at sabi ko kanina hindi ako magluluto. Pero meron kaming pizza sa ref. Binili ko kahapon, pizza. Tapos may nakita akong dalawang, yung Nestle cream para sa salad, dalawa.
Then sabi, wala kaming condensed milk. So bibili ako ng bongga-bongga, baka mag-salad ako or something. So yun ang inano ko. So Happy New Year. Ayan, FBP, are you good? Ayan, FBP, hindi ka nakikita yung alindog mo. Ganun si FBP. FBP. Paano ko ba buksan? Hindi naman ako teke, madam. Nawala na si Madam. Okay. Nawala. Okay, si Lisa Inday. Lisa Inday. Nakalagay, device not connected. Okay, I was born in the first day of January, sabi ni Jennifer Kadungog. Uy, Jennifer, happy birthday and happy New Year. Okay. Baka lutang din si Tamba. Brenda siguro, sabi ni AI. Transcendence. Alright. Si Dondo Mac, how are you, my darling? Dominador Bacani, masyadong gahaman sila. Siguro alam nila na nakaisa sila sa mga Pilipino, pero ang Panginoon, andyan lang nakatingin sa kanila. Karma assuaging them, sabi ni Cleo Fortaleza. That's true. And I hope, darating na ang karma ng Diyos. Ang hagupit ng langit sa 2025. Ako talagang hopeful ako na may mga magaganap na bonggang-bongga sa 2025. Ayan, madam, nakabalik ka na. FBP. Ano, madam? Kasi nakalagay dito sa browser ko, black. Yung mic and cam ko. Yung Tapos camera. pag binindot ko naman, oo. Yung Pero camera anyway, mo, pindutin mo. Pero anyway po, Happy New Year. Happy New Year, Palangga. Ayan, nawala na naman si Palangga. Nawala si Palangga. Si Ben Garcia. Ayan. Nawawala-wala ka, Madam, FBP. Nawawala-wala ka. You're in the show. Everyone can see and hear you. Yan naman ang nakalagay. Pero pag binuksan ko, namamatay yung mic ko po. Anyway, mo na, naririnig naman kita. Sige, sayang yung alindog, hindi ka nakikita. Oo nga, naglepestek pa naman ako. Naglepestek ka pa. Nasaan ka ba? Nasa Pilipinas ka ba, Palangga? Nasaan Hindi ka? po. Andito po ako sa Jeddah, Saudi Arabia. Jeddah. Kumusta dyan sa Jeddah? Walang Pasko dyan, di ba? Wala po. Kaya sa market kanina, nagtatanong ko ano daw ihanda ko. Sabi ko, wala. Matulog na lang. New Year celebration. Hindi pala Pasko. Lutang na ako. New Year pala. New Year. New Year dyan, no? Hindi naganda yung boss mo. Ano ka ba? Saan ka ba nag-work? Sa opisina? Hindi po. Ako po ay isang katulong dito. Ay, that's very noble po. Kumpara mo sa magnanakaw sa mga, I'm very proud po. Kasi ilang taon ka na nag-Jeddah, nangingibang bayan? 18 years. Pero kung susumahin po lahat, 23 years na po akong naninilbihan. Bali, pangatlong amo ko na po ito. Pero awa naman ng Diyos, ako ng mabait na amo. Yung mga anak mo, may mga anak ka sa atin? Meron po, 2, pero namatay po yung isa sa motorcycle accident. Na ilang beses na sinasabi na uwi ako. Hindi mo nabutan. Pero hindi ako nakinig. Nakauwi ako, sa kabaong na. I'm sorry po. Kailan po nangyari, madam? 2020, May 11, 2021 po. So, hindi mo na siya nakita. Nakakalungkot, mga OFW, no? Opo. You stay strong kasi alam ko kahit 2021, masakit pa rin yan. Opo. Ito yung yung sakripisyo ng mga OFW na katulad natin, katulad nyo. Opo, kaya masakit po sa akin kasi nagsakripisyo ako para sa kanila, makapag-aral, makatapos ang kolehiyo. Sabi ko, hindi ako ngingi sa inyo na maski isang sentimo, basta na ko yung obligasyon ko bilang isang magulang nyo. Sabi ko po, hanggang kaya ko pa magtatrabaho ako at mag-iipon. Yun po ang ko sa mga anak ko. Pero sad to say, yung diploma na isasabit ko sa dingding ko na wala naman na. Malungkot talaga ang buhay ng OFW at sabi nga natin, isipin na lang natin. Minsan magtataka ka, no?
Actually, katulad mo, FBP, minsan tatanong ko, bakit kaya may may namamatay na mga babies, mga bata, na mga inosente, like yung anak mo, bakit hindi pa yung mga nasa Kongreso o nasa Malacanang? Minsan may mga tanong akong ganyan, alam mo? Oo, gano'n din po. Iniisip ko lalo na ngayon na nangyayari sa gobyerno natin na lahat nangungurakot na mula barangay captain hanggang presidente. Mm-mm. Totoo po 'yun, sa barangay po namin, Mm-mm. 2 taon pa lang siyang nakaupo, nangungurakot na, nagkikabit na sa pulis, lahat na wala siyang proyektong nagawa sa barangay namin, panay ang disgrasya. Sabi ko maski solar light man lang sana ang ipalagay niya sa main highway, wala po, gano'n, Wala sa probinsya niyo. wala. Opo. So, sa tingin mo ba, nung sabi mo 23 years ka na nag-abroad, ano? So sa Opo. tingin mo ba na ang dahilan kung bakit umalis ka para mag-ibang bayan ay dahil, of course, kahirapan. At Opo. meron talagang malaking role na hindi ginampanan ng gobyerno para not only para sa iyo kundi sa mga OFW at sa bawat Pilipino. Opo. Una-una po, battered wife ako. Oh my God. Oo, iyon po ang isang dahilan na talagang isinakribisyo ko ang mga anak ko. Yung para lang makaano na kailangan patunay ko matatayo ako sa sarili kong paa para matulungan ko mga anak ko, mga gano'n po. Tapos, yun nga maghanap ka ng trabaho, ang daming requirements, kailangan college graduate ka, lahat-lahat. Ang hirap maghanap po ng trabaho, eh. Sa Pilipinas. Sa Pilipinas. Nakatapos ka ba ng kolehiyo, college? Opo. Opo. College? 4-year course, opo. Oh, Natapos. wow. Anong natapos mo pa, madam? Computer science po. So, pero Natapos. nakapagtrabaho kayo sa Pilipinas? Nakapagtrabaho po ako nung dalaga ako. Pero tapos sabi ng asawa ko, pag ano na, kaya ko kayong buhayin. Yun po ang sabi niya. Tapos, kamulat-mulat, hindi naman siya good provider din, pero yun nga po, Nananakit. cheater siya. Battered wife po ako, cheater na battered wife. Maski po nitong lately na nawalan kami ng anak, imbes na tumino na siya, pero tuloy pa rin yung pambababae niya. Hanggang kasal kayo? Kasal po kami. Hindi kayo naghiwalay? Hindi po. My God, grabe, isa kang martir. At Grabe, yung anak yung isa, ilang taon na? 27 na po, may sarili na rin pong pamilya. Oo, may trabaho din, pero hindi naman po kalakihan. Alam niyo na po sa gobyerno. Tumutulong ka pa rin. Opo, tumutulong pa rin po ako. Oo. Kaya nga taon sabi ka na ko, palangga, if I may ask kung okay lang? 57 na po ako. Bata pa yung 57. Ang importante sa kabila ng mga problema sa buhay na mga napagdaanan mo, sabi nga nila life is a choice naman. So, I don't know paano mo hinahandle pag umuwi ka, pero ang importante may trabaho ka dyan, may pera ka na pumapasok, and make yourself, happy by talking with your mga anak, sa isang anak mo o mga apo mo o mga kaibigan. Yun naman ang essence ng buhay, eh. Family. Kung yung anak mo, every time may internet naman, kausapin mo madalas, or you do things na makakalibang sa'yo, magpapakasaya sa'yo. Kung ganyan yung asawa mo na hanggang ngayon binibigyan ka ng problema, dapat yan sa 2025, itapon mo na yan palangga. Hindi na po ako nagpaparamdam sa kanya. Siya ang nag-block sa akin. Hindi ko na po kinontak 2 years ago. Okay, ayoko na pong, sabi ko kailangan ko na mag-alis ng helmet. Yes. Kasi grabe na yung ginawa niya sa akin. Yung pambabae niya dapas, napatawad ko po eh. Pero ngayon na ganun ang nangyari sa buhay namin, imbes na magbago, lalo pang naging gago. Kaya siguro palangga, may factor din kasing magkalayo kayo eh. Napakahirap talaga. Kaya ito nga yung sakripisyo ng mga OFW eh. Na talagang, kasi tao lang kasi tayo eh. Hindi naman tayo santo eh. So, tao tayo na may mga pakiramdam, may mga tukso, ganyan. Kaya ito yung nagiging
price, pangit na price ng OFW. Na hindi Yun siya po ang tinotolerate natin na pag naiwan oo, yung asawa, it's either yung babae or lalaki. Kaya nga dapat intact talaga yung family. oo, Kaya nga ang pinaka number one na problema natin sa Pilipinas, kahirapan. Kaya umaalis oo, ang mga kababaihan, mga nanay or opo. tatay dahil sa kahirapan. Kaya ang ending, sira ang buhay ng mga bata na nalululong sa droga o sa pulburon. Then, para yung magulang, it's either yung nanay or tatay. So, eto po yung ugat pa rin ito ng kahirapan. Ang bottom Opo, line dito, totoo yan. meron pa rin partisipasyon dapat ang gobyerno na baka sakali kung hindi ka umalis, nagtulungan kayo or naging good provider siya, baka walang nangyaring ganito. But you can only Opo. wish and hope, di ba? But Kaya anyway, nga, sabi mm, nung nagkausap kami ni Mrs. nung isang gabi, ang tagal mo na palang nagtatrabaho dito sa akin, ano? Sabi niya, oo, sabi ko dahil sa tindi ng pangangailangan, pero mm, papasalamat ako at natutulungan niyo ako, sabi ko. Tapos ang mm, bigat ng price na na, of all na na mabuti iniinda kayo mo. sa akin, opo. Of all na mabuti kayo sa akin, ang bigat ng price ng yung kapalit, sabi ko napakabigat. Tapos Palangga, sabi niya, nagbabayad ka ba ng Social Security mo sa opo, Pilipinas? Okay, nagbabayad po, that's good kahit tsaka papaano. Pag-ibig, MP2, Ah, yan po. okay. Mm. So, may ipon Pero ka naman kahit papaano. opo, maliban po sa Mm. remittance receipt na ipon ko, meron, No, meron pa din po ang sa advice ko, bangko. palangga, ang advice ko sa'yo, hindi lang sa'yo, sa mga OFW, magtira kayo para sa sarili niyo. Huwag niyo ibigay lahat. Oh, Kasi tama mahirap po talaga yun. pag walang pera. Lahat yan ng mga mababait sa'yo ngayon, kay pamangkin mo yan, kay kapatid mo, o kay sehodang yan. Mabait lang yan ngayon kasi may pera ka. Pero Totoo pagdating ng po yun. araw, pag umuwi ka, Pera-pera lang. yan ang sad reality. So sa Totoo po ngayon, yung yun. nakikinig sa akin, you protect yourself. Huwag mo ibigay lahat ng pera mo. Kahit yung anak mo, malaki na, I'm not telling you what to do, pero siguro naman may mga kamay, paa sila, nagtatrabaho. Magtira ka, lalo na you're 57, di ba? Opo. O you're still young. Pwede ka pa makahanap ng papa balls. Oo, maski wala ng asim. Meron pa yung 57, ha? Pwede pa yun, Sabi, nag-lipstick ka pa naman. Di ko to nakita. Di bali sa susunod, yun na nga akyat po. ka uli. Yung But ang anyway, ano ko nga, sabi ko nga po yung magmula January hanggang December, sabi ko bawal magkasakit. Bawal kami kasi wala kayong yun. mahita sa PhilHealth. Yun pong ano ko. Oo, tignan mo yan, yung issue sa PhilHealth niyan. Pero Kaya alagaan mo po. yung sarili mo. Kumakain ka naman siguro dyan ng gulay. Alagaan mo kasi health is wealth. Alam mo, Yun po, natutunan ko totoo. yan. Although matakaw pa rin naman ako, natutunan ko. Pero, masarap kasi kumain. Pero seriously, wala namang, lalo niyan, wala ka namang asawang matino, di ba? Wala. But I am praying for you na one day you realize na Salamat po. maisipan mo na makabalik ka sa Pilipinas, na makahanap ka ng partner mo, na mamahalin ka. 57 is young. May kausap ako na 80 something. Not 80, 70 pala. Nakahanap siya ng kanyang papa balls na, balo na siya, di naging okay sila. It's not the end of the world. Kasi, ang ibig ko sabihin, yung anak mo may pamilya na yan eh. Oh, meron na po. Mag-iisa ka at may asawa yan, may mga anak yan, kahit na umuwi ka sa Pilipinas, pagdating mo sa bahay mo, later, pag-uwi mo, mag-isa ka pa rin. So, I'm praying for you na mag-save ka ng mag-save. Pero pag nagkaroon ka ng jowa, mo mong sasabihin na may savings ka, baka ma-scam ka naman. Yun na nga po. Diba? Baka ma-scam ka naman. Alam niyo po, yun. sa totoo lang, tuwing pumipirma ako sa kwaderno para ikunin yung sweldo, mag-save ka. Yun po parating sabi ng amo ko ni Mrs. Mag-save ka. Mag-save ka, huwag ka magpautang. Alam mo kasi sa Pilipinas, puso yung uutangan ka, hindi ka nababayaran. Ang kasi hirap akala nila, namumulot ka lang ng pera. Hindi nila alam, ang hirap-hirap ng buhay natin sa ibang bansa. But anyway, I'm happy to hear your story. I hope mag-email ka sa akin palangga. May email ako dyan para Oo nga po, nag-email ako. Gusto kong bumili ng Kingmaker book.
Okay. Sige lang. Mag-email ka lang dyan sa akin para sagutin kita. And I hope makapunta ako dyan sa Middle East at magkita tayo. Keep in Oh, touch, Palangga. Ha? Opo, God salamat po. bless. Stay strong. Ano po, avid listener niyo po ako. Maski may ginagawa ako, naka-Bluetooth na ako. Sabi ko, kumpleto na araw ko. Alam mo. Palangga, FBT, gusto ko lang sabihin sa'yo, yung nangyari sa anak mo, masakit talaga yon, pero hindi lang Napakasakit ikaw sa mundo ang nangyari yung ganun. I have friends na, yun hindi ko na maikukwento lahat na ganun din, bata pa yung anak na wala, hindi lang ikaw nag-iisa sa mundo, kaya nga minsan sabi ko, magtatanong ka sa Diyos, bakit nangyari ito? But still, you have to move on. And you have to find time, or you have to be happy every day, no matter what. Kasi pag Opo. nalungkot ka na every day, talo ka na doon. Anyway, Malapit thank ko na nga you. pong kunin yung buhay, yung buhay ko noon Buhay mo? Pero Huwag sabi mong ko, gagawin. pero hindi ko na ginawa. Sabi ko, hindi ko po tinanong ang Diyos. Ang sabi ko, gawin niyo po akong malakas para Yeah. harapin itong pagsubok na ito. Yun pang ko, hindi ko po kinestyon ng Panginoon kasi alam ko po na lahat ay May nakaprograma. dahilan. May dahilan po. Alright. Sige po, salamat Thank po. you so much, FPP. God bless you and Happy New Year. Thank you po. Happy New Year din. Okay, ayan, talaga naman ang ating Palangga. Grabe no, iba-ibang kwento ng buhay natin mga Pilipino. But you have to stay strong. Ayan, si Rose, si Rose, nakikita ko ni Alindog ni Rose. Okay, hi Rose. How are you, Hello, Rose? Palangga. Palangga, diin ka. Saan ka? Sa UK Palangga, Cardiff. Oh, wow. Kumusta ka dyan? Kumusta ang New Year? Anong oras na ba sa inyo? 4:20 ng hapon. Mamaya pa kayo, no? Mamaya New pa. Year nyo? Mamaya pa, ha? Magkasunod tayo. 4:20. Okay. Maya pa kayo. Kami mamaya din. Anyway, so kumusta ka na? Kasi ang topic natin dito, well, kahit ano na lang, kung ano gusto mo ikwento, pero this is baliktanaw sa mga pinaka-trending na balita. Anong maisi-share mo? Anong trending na balita ang hindi mo malilimutan? Lahat naman ng mga pasabog mo, Palangga, lahat trending yun para sa akin, para sa amin ng husband ko. Pero ang pinaka-main, yun pa rin, yung si Bangag. Yung in-expose mo yung video, yun yung yun pa rin ang pinaka sa akin, para sa na parang nakakalungkot ba? Dahil syempre, lalo na sa Pilipinas, mga pamilya din namin sa Pilipinas, alam mo yun. Yeah. Ilang years ka na dyan, Rose, sa UK? 20 years. Nakapag-download ka naman ng Sendwave? Yes, Palangga. Okay, girl. Di ba mataas ang exchange rate, di ba? Oo. Okay, great. Mula nung in-announce mo dati, doon ako nag-ano ng Sendwave. 20 years na ako dito, Palangga, dito sa UK. 20 years? Ano, may married ka ba? May mga anak ka ba? Anong chika boom? Married, Palangga. I'm a nurse. Wow. Off ko ngayon. Kaya, oh my God. Pamili mo nandyan na. Oo, Palangga. Saan kita dyan sa UK? Ha? Mag-chika boom. Email mo ako, mag-chika boom tayo. Mag-email ako, Palangga. Sa Cardiff ako, although ang Cardiff parang almost 3 hours away from London. Okay. So, 20 years ka na dyan. So, nung dumating ka dyan, nurse ka na? Yes, Palangga. Kasi nurse ako dyan sa Pilipinas. Sa Pilipinas. But you look young. Oh, I'm not young. I'm 48. Mas matanda ako sa'yo. Oh, di ba? You look young. So anyway, so yung family mo nandyan na? Oo, Palangga. Husband ko, pero tulog kasi magna-night shift mamaya. Filipino din siya? Oo, Palangga. Tapos may anak niya nandyan? Oo, isa lang anak namin, Palangga, 17 years old. Okay, 17 years old. Okay. So bakit kayo naman ay nasa UK ka na kung tutuusin? Maganda na buhay mo dyan, katulad namin dito sa Amerika. Bakit concern ka pa sa nangyayari sa Pilipinas? Kasi parang ikaw din, syempre, Pilipino ka pa rin eh. Di ba? Syempre, yung puso mo, kahit na stable ka naman dito, okay naman ang buhay namin dito, kahit paano, hindi yung parang extravagant, simple. Yes, simple lang. Happy. Comfortable. Pero syempre, pag sa Pilipinas, maiisip mo pa rin yung family mo, di ba? Totoo. Yung mga kamag-anak mo, kaibigan na mahirap pa rin, parang lalong naghihirap, lalo na ngayon sa mga expose mo, sa mga nangyayari, parang nakakalungkot, nakakabad trip, lalo na yung si Bangag na yan, nakakabad trip talaga.
huling bumisita sa Pilipinas, bumalik? 2023 palangga. Ito lang, last year. Yes. Pero palangga. prior to that, nung panahon during Duterte time, nakauwi ka ba? Palangga 2017, totally different. Talaga? Yes. Paano mo nasabi? Palangga Rose. Nung 2017 palangga, nung dumating kami, yung airport ang ganda. Walang, alam mo yon, wala yung nangihingi, yung sumusunod yung sa'yo. nangungotong. Oo. Wow. Pero, yun ang umuwi ka? Nung 23? Although hindi naman kami, pero mapapansin mo parang iba. Yung may difference talaga na parang napansin mo ba, nung umuwi ka ng 2017 sa Pilipinas, na yung mga nasa airport, more parang friendly sila? Very friendly? At saka very friendly. At saka parang alam mo yung happy? Happy sila. Oo. Pero nung dumating kami nung, sorry palangga 2022, nung dumating kami nung 2022 ulit, parang alam mo yung parang ang lungkot. Parang iba. Iba talaga. Parang walang pride yung parang isang hindi Pilipino. Tama ka palangga, parang hindi ka proud na maging isang Pilipino nung umuwi kami nung 2022. Although nung 2017, very very proud ka eh. Kasi 'di ba ang ganda ng mga kaumpisa pa lang ni Duterte noon, pero ang ganda ng mga programs niya. Ngayon wala naman, parang ano 'yan. Parang maano ka na lang, malulungkot ka na lang anong nangyayari sa Pilipinas. Yeah. Ikaw pa palangga, kayong mag-asawa, naiisip niyong bumalik sa Pilipinas pa na doon mag-retire? Wala, alam mo palangga, ever since, kahit na 20 years na ako dito, husband ko is 18 years na dito, talagang in the future, sabi namin, magre-retire kami at doon kami sa Pilipinas tatagal manalagi. Kasi syempre, bayan mo pa rin yan. True. Iba pa rin eh. Iba pa rin pag di ba, palangga kahit nasabihin mo pang, yun nga, parang stable ka naman dito, happy ka naman, pero iba pa rin. Pero sa ngayon palangga, although, syempre, nakabili na rin kasi kami ng bahay sa Pilipinas. So parang yun na yung parang retirement home namin in the future. Saan lugar kayo? Saan? Sa Bacoor, Cavite palangga. Cavite. Okay. So parang, sinong nakatira doon? Wala palangga, parang binibisita na lang ng ate ng husband ko or sometimes yung mga relative ko rin. Safe naman yung lugar doon? Safe naman? So far, fingers crossed palangga, okay naman. Kabibisita lang ng sis-in-law ko kahapon. Binidyo naman niya, okay naman. Safe naman so far. Pero alam mo yun, yung parang sa ngayon, parang hindi mo naisip na Airbnb yan? Sa uso na ngayon yan, di ba? Yun nga ang sinasabi nila palangga, pero siguro in the future hindi pa kasi namin naiisip yun. Wala lang, naisip ko lang na pwedeng mapagkaperahan. Yun ang sinasabi ng ibang relatives namin. Kasi nakatenga. Oo. Kasi di ba yung bahay pag hindi natitira, nasisira. Oo nga. But congratulations, at least nakapag-ipon ka na for 20 years. Pero you're thinking one day na pa rin palangga, pero sa ngayon, parang ganon. At present time, hindi yung parang, kung sana si Duterte hanggang ngayon, dyan pa rin, definitely, doon na kami sa parang Pilipinas. Siguro iniisip mo kung maayos ang gobyerno, whether si Duterte or hindi, maayos sa palakad sa airport, matapos yung, hindi man totally ma-eradicate yung drugs, pero at least man lang mabawasan. So, you are happy na umuwi ng Pilipinas at manirahan. Walang extortion, walang mga police na, pag may gagaling sa abroad, kikikilan or tatakutin or tatamnan ng kaso. Uso yan sa Pilipinas. Oo nga palangga eh. At alam mo palangga? Addict. Di ba palangga? Ako naman palangga, nung ako din, ganun din ako. Hanggat ngayon, naiisip ko na mag-retire sa Pilipinas talaga. Pero sa nangyayari ngayon, sa nakikita natin, yung mga expose natin, nahubaran natin, sobrang bulok ang Pilipinas. Kaya nga palangga, nakaka-frustrate. Nakaka-frustrate. Parang nakakalungkot, yung parang inaasam mo na parang magre-retire ka sa Pilipinas na mabuhay ka na safe, masaya, simple. Simple life is okay. Simple lang. Di ba katulad din sa inyo palangga, no? Di ba sa inyo sa UK, hindi naman yung, di ba napansin mo sa Pilipinas, pag may mga party katulad nito, New Year, Christmas party, para yung mga Pilipino, mga Pilipino sa atin, parang pabonggahan, materialistic ang mga dating. Yes, palangga. Diyan ba sa UK, di ba napakasimple lang din? Simple lang dito.
Simple lang. Yeah. Hindi Pwede hindi ka gaano lumabas ka na ano. naka-pajama, pumunta ka sa grocery Oo. store, right? Meron pa nga Oo. ako nakikita naka-dressing gown lang, naka-pajama. Sabi ko, Oo. makaano lang sila. Yeah. Pero Yun very yung simple. simpleng buhay ng mga kababayan, kaya matututunan nyo dito kasi sa amin sa abroad. Like ako, pag lumalabas, dati talaga naalala ko sa Pilipinas, hindi ka pwedeng